Maaring biglang hindi matuloy ang pagbisita ni Vladimir Putin sa China. Ngayong araw, marahil ang pinakamapangahas at kahangal-hangal na ginawa ng Russia bago ang pagbisita ni Vladimir Putin sa Beijing. Ilang oras bago lumipad si Putin, ang kalbong diktador, papunta kay Xi Jinping, tinamaan ng Russian Shahed ang isang Chinese na barkong pangkalakalan sa Black Sea na may Chinese na tripulante sakay. Nangyari lahat ito nung inanunsyo ng China ang tema ng usapan nila kay Putin at tinanggal nila ang usapin ukol sa Ukraine mula sa agenda. Tinitiyak ng Kremlin na pangunahing layunin ni Putin na ibenta sa China ang murang mga proyektong gas at langis na ilang beses nang tinanggihan ng Beijing. Plano rin nilang pumirma ng nasa 40 dokumento at deklarasyon para palawakin ang kanilang estratehikong pakikipagpartner. Natatakot din ngayon si Putin sa posibleng paglapitin niya Xi Jinping at Donald Trump dahil kinumpirma ngayon ng China ang multibilyong dolyar na kasunduan sa Estados Unidos. Tatalakayin natin ang nangyari at ang kahulugan nito sa pagbisita ni Putin sa Beijing. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago yan, paki-subscribe, like at mag-comment sa YouTube channel na ito. At bago tayo magsimula, sandali lang ang inyong atensyon dahil ang episode na ito ay ginawa sa tulo ng platformang Preply. Isa itong Ukrainian na online platform para sa mga tutor ng banyagang wika, may halos 100,000 guro at 70 wika. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nasa imigrasyon at nag-aaral ng Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya sa description ng video na ito ay may link na kapag pinindot ninyo, agad ninyong makukuha ang 50% diskwento. Heto ang YouTube channel ni Alexei Pechi. Ngayon, itutuloy na natin ang episode. Ngayon, ika-18 ng Mayo, iniulat ng hukbong dagat ng Ukraine ng barkong Chino na KSL Deyang ay inatake ng Russian drone sa Dagat Itim. Ang barko ay nasa ilalim ng bandila ng Marshall Islands, pagmamay-ari ng kumpanyang Chino at mga tripulante ay mula rin sa China. Ang barkong ito ay nasa territorial na tubig ng Ukraine, malapit sa Odessa Oblast at dumadaan sa maritime corridor ng Ukraine. Sa oras na yun, inatake ng Shahed drone ang barko. Walang nasawi, ngunit nakumpirma at naitala ang tama. At malinaw na alam ni Vladimir Putin na ito ay isang barkong Chino, kaya gusto niyang magpadala ng mensahe sa Beijing. Ang tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine na si Dmitry Platenchuk ay nagbiro tungkol dito, kaya ito ang kanyang sinabi. Nakakatuwang isipin kung bakit ginamit ng mga Ruso ang Shahed laban sa China ngayong gabi sa isang barkong pangkalakalan ng China sa ating dagat. Ano kaya ang sasabihin ni Putin kay Xi Jinping? Isang kakilakilabot na pagkakamali ito mga kasama, pero maaring hindi naman talaga ito isang pagkakamali. Naglabas ng pahayag ang hukbong dagat ng Ukraine. Muling pinapakita ng Russia na ang kanilang mga pag-atake ay hindi lang banta sa Ukraine, kundi panganib din maging sa kanilang pinakamalalapit na mga kasosyo na may mga barkong nasa Dagat Itim. Pero hindi lang yon ang tanging pag-atake. Ang pinuno ng Odessang Panrehiyong Militar na Administrasyon si Oleg Kiper ay nagdagdag na sa parehong umaga, tinamaan pa ng mga Russian drone ang 2 pang sibilyang barko na may bandila ng Guinea-Bissau at Panama. 3 barkong sibilyan, kabilang ang isa na Chinese, ang inatake ng Russia sa Ukrainian Sea Corridor sa isang gabi. Ngayon, ang kontekstong pampolitika, ngayong Mayo 18 lilipad si Vladimir Putin papuntang Beijing para sa summit kasama si Xi Jinping. Ika-19 ng Mayo, makikipagkita siya sa mga opisyal, sa ika-20 naman kay Xi Jinping. Inanunsyo na ang pagbisita, nabuo na ang mga delegasyon at tinawag itong kaganapang napakahalaga ayon sa Kremlin. Si Peskov, tagapagsalita ni Putin, ay nagsabing umaasa ng malaki ang Kremlin sa pagbisitang ito. At ano ang ginagawa ng Sina bilang tugon sa pag-atake sa kanilang barko na may tripulasyong Sino? Ibinunyag ni Guo Jiakun ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang mga paksang pag-uusapan ni Putin at Xi Jinping. Mga bilateral na relasyon, kooperasyon sa iba't ibang larangan, internasyonal at regional na issue, ngunit hindi nabanggit ang Ukraine. Ang insidente sa barkong KSL Deyang ay hindi rin nabanggit kahit isang salita, at ang katahimikan na ito, sa totoo lang, ay isa na ring sagot. Piniling hindi mag-react ang Beijing sa publiko. Bakit? Dahil ang anumang reaksyon ay pagpili rin ng panig.
Ang paghingi ng paliwanag sa Moscow ay pagame na banta ang Russia, hindi kaalyado. Ang pananahimik ay ibig sabihin ay tanggapin si Putin at magkunwaring walang nangyari. Pinili ito ng Beijing. Malamig itong pragmatismo sa pambansang pulisya. Sa Kremlin, binigyang din nilang itinapat ang pagbisita ni Putin sa ika-25 anibersaryo ng kasunduan sa mabuting pakikipagkapitbahay, pagkakaibigan at kooperasyon. Kabalintunan ng tadhana ang sabiring mabubuting kapitbahay ang mga Ruso. Sana hindi danasin ng iba na maging kapitbahay ang ganitong mga barbaro. Ang pangunahing programa ng pagbisita ay gaganapin sa Mayo 20:11 ng umaga oras ng Beijing. Magkikita sina Putin at Xi Jinping. Ayon kay Yusakov, tagapayo ni Putin sa pagpupulong, tatalakayin ang pinakamahalaga at sensitibong isyu ng bilateral na ugnayan ng ating mga bansa. Sa panig ng Russia, sasali ang lahat ng vice premier ng delegasyon, mga kinatawan ng administrasyon ng presidente, ilang federal na ministro at ilang representante ng malalaking negosyo. Ginagaya ni Putin ang pagbisita ni Donald Trump. Pagkatapos ng negosasyon sa limitadong pulong, susunod ang negosasyon sa pinalawak na pulong. 30 sa atin ang lalahok. 30 na tila mga ligaw na Ruso ang patungong Beijing. Diyos ko, wag naman. Pagkatapos ng negosasyon, ayon kay Yushakov, magkakaroon ng pirmahan ng mga dokumento. 40 dokumento ang inaasahang pipirmahan. Pipirmahan ni na Putin at Xi Jinping ang magkasanib na pahayag para palakasin ang komprehensibong partnership, estratehikong kooperasyon at mas malalim na ugnayan ng mabuting kapitbahayan, pagkakaibigan at pagtutulungan. Maglalabas din sila ng pinagsamang deklarasyon para sa pagtatatag ng multipolay na mundo at bagong uri ng internasyonal na ugnayan. Pero sa likod ng mga eksena, mas komplikado ang sitwasyon para kay Putin. Malinaw na lumilipad si Putin sa China para ibenta ang kanilang mga yamang enerhiya dahil ano pa nga bang maibebenta ng mga Ruso? Langis, gas, rare earth metals at kahoy, yun lang. Ang Ruso ay hindi kaing lumika ng anuman. Kaya likas na yaman lang ang binibenta nila. Pero nauna na ang Sina na ilagay si Putin sa pangalawahin posisyon. Ang totoo niyan, nangako na ang Sina ngayon na bibili sila ng mga produktong agrikultural mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng $17 bilyong kada taon sa loob ng susunod na 3 taon. Direktang resulta ito ng summit sa Beijing kasama si Trump. At sa kabuuan, ito ay $51 bilyong kasabay ng konsesyong ito, tinatanggap naman na yon ng Beijing si Putin. Malinaw na ito ay isang dobleng laro na mahusay na nilalaro ng China. Bumibili ng Amerikanong soya at tinatanggap ang diktador ng Russia. Tahimik sa pag-atake sa barkong Chino at lumagda ng deklarasyon ng estratehikong pakikipagsosyo sa Moscow. Nagbibigay ng konsesyon sa kalakalan kay Trump at hindi tumutulong sa pagpuwersa sa Russia ukol sa Ukraine. Hindi ito neutralidad. Ito ay pagkuha ng pinakamalaking pakinabang mula sa magkabilang panig. Ano ang kahulugan ng insidente sa Black Sea para sa ugnayan ng China at Russia sa pangmatagalan? Itinatayo ng China ang posisyon nila sa prinsipyo ng konstruktibong estratehikong katatagan na tinanggap sa summit ni na Xi Jinping at Trump. Ang formulasyong ito ay nangangahulugan ng kooperasyon bilang pundasyon, kompetisyon sa loob ng mapapamahalaang mga limitasyon at hindi pagkakasundo na nasa ilalim ng kontrol. Ganito ito inilalarawan ng mga Chino. Ang pag-atake sa barkong Chino ay isang hindi pagkakasundong wala na sa kontrol. Umatake ang Rusya sa barko ng kaalyado bago ang makasaysayang pagbisita. Ano ang ginawa ng kaalyado? Nanahimik lang at malaki ang ibig sabihin nito. Maaring dahil sa pagtitimpi ng Beijing o dahil tinitingnan na ng China ang Rusya bilang mas mababang kasosyo, hindi na bilang pantay na kaalyado, kaya napapalampas ang ilang bagay. Galing lang kasi sa gasolinahan, kaya ano pa aasahan? Pareho lang din naman ang ibig sabihin. Matagal nang napunta sa China ang balanse ng kapangyarihan sa walang limitasyong pakikipagsosyo. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, ang mga subtitle ay ginawa ni Dima Torzok.